Hello guys, at ngayon ay mag-update tayo sa mga top trending stocks, no? And syempre don't forget to subscribe sa ating channel. And paki-press na rin yung notification bell para palagi po kayo ma-update. So first of all, ATN. So for this one, since wait lang, check muna natin pala sa sa weekly chart para talagang makita natin yung big picture. Yung mismong na to, no, yung kanyang tinatawag na galawan, guys. So for this one, meron tayong nakitang trend line dito. We have 1, 2, 3, 4, 5, and possible dito 6 kung magrarally pa. So 6 plus may confluence tayo sa may horizontal resistance malapit sa 0.69 to 0.7. Okay, para dumikit dun, mag-touch dun sa may trend line natin sa diagonal. So tignan natin yan for this one. ATN oversold plus tuloy plus crossover dito, bullish goods, and so possible kasi mag-create ng bearish divergence. It's either flat or possible higher high, no? So for this one, pwedeng mangyari yun kung magre-retest dito sa 0.7 malapit. Then sa daily chart, overbought naman dito sa natin, stochastic, pero yung RSI hindi pa. So it means kung masusustain yan, tignan natin kung pipitikin hanggang dito, malapit sa may 0.7, kasi ito yung resistance Ayan, so maraming mga touches dyan, Ayan, 200D goods. Okay, so ngayon let's see for naman tayo, Converge, for Converge, guys. Okay, ano ba nakikita natin for Converge? Still nasa support 10.2, nasa loob ng green box. So this time oversold na rito. Let's wait for a bounce, Okay, so pwede mag-bounce since nasa support. Then yung ating stock nasa oversold area based dito sa daily chart, and ating resistance is still okay, so nahinto tayo, guys, so for this one kay Converge, so since nasa support naman, so still the same pa rin naman yung target. Ayan yung ating resistance 11.3 kung siya ay magbabounce dito sa may support, and yes, still the same, still intact pa rin yung ating structure for this one, sideways. So possible this one is accumulation phase, then breakout, and medyo ngayon, medyo boring ngayon yung kanyang itsura dito, diba? So medyo tumatalbog-talbog lang, pero tignan natin. Yan yung 200, so goods naman yung 200, then sa weekly, so for now tignan natin kung mag-hold. Okay, and kasi dito, guys, right here over bought and bearish crossover, so it means mas priority natin yung sa weekly compare dun sa daily. And kasi kung hindi maganda sa weekly, guys, sa malamang susunod yung sa daily, so for this one, tignan muna natin kung mag-hold dito, okay. So hanggat hindi nag-hold dyan, not safe, because still pa rin to, pwede pa rin tong bumalik dito sa may sa may dati nating support. Ayan, 8.33, so pwedeng bumalik dyan, just in case na malaglag. Ayan, kaya for Converge, this is very crucial, especially dito sa weekly chart. Next natin is RCI.
Check natin. Okay. So, andun na siya sa may, ano natin, sinabi natin support before, ano? Second support na hit. Ayan, pero nalaglag pa rin. Andun na siya sa may last support na sinabi natin before. 2.75. Okay, malapit doon. So, we'll tignan natin kasi still bearish yun. Lower high, tas lower low. Then, papunta na dito guys sa oversold area based sa weekly. Then sa daily chart, of course nalaglag na sa may channel. Okay, and right now tignan natin. So let's see kung magbabounce since meron na tayo ditong ano. Ayan, so isang bounce to before. No, nag-breakout dito, pull back, then push ulit and sideways, then bounce ulit dito, no? So nalaglag ulit. And possible mag-bounce. Yes, pwede. Of course, pwede naman, no? And tignan natin kung mangyayari yun for RCI, no? So, this time, tignan natin kung mauulit. Next, SPNEC. Nasa medyo bilisan natin. SPNEC. Wala, still the same pa rin to, no? SPNEC. Ayan. So, same ano pa rin dito sentiment. Kung malalaglag dun sa may 0.75, it's a great opportunity for this one, no? Kung malalaglag. So, may chance ba? There's a possibility ba? Yes, of course, meron, ano? And based dito, guys, kung titignan natin, wala namang matibay na support dito. And pwedeng yung 0.75 na to yung makita na magiging possible bottom for SPNEC. So far, ganun po yung nakikita natin for SPNEC. So, yun nga lang, since meron tayo ditong immediate support, so, tingnan natin kung magbabounce for the meantime. 0.99 to piso pwede rito, no? For SPNEC. 200 day. Wala, malayo eh. Oh. Bearish pa to guys, no? Next. Dito. Ayan, dito. Still the same. Daily saka sa weekly. Ayan, parehas lang din, ano? Sa DOS, of course, pagka nalaglag, ayan, palagi natin itong inuulit-ulit sa mga previous videos natin. So, pwede siyang mag-bottom at pwede malaglag, of course, sa 1.2, 1.15. So, pwede dyan, guys, ano? So, sa area na to yung possible. Ayan, na bottom for dito based sa kanyang historical bottoms, no? Ayan. So, for this one, medyo, ano pa to eh. Medyo talagang delicates pa to guys, ano? And kung titignan natin, ayan, no? So, wala pa siya rito kung saan nagbabounce. So, kanyang RSI guys, no? Based sa weekly chart. Ayan. So, for this one, let's monitor first. And of course, bearish eh, no? Lower highs. Diba? Ayan. Then, sa daily chart, of course, ayan, no? So, medyo maganda lang dito kung mag-bounce ng konti. Very, very light. Pwede. Since, ayan, no? Diba? Yung ano na to, yung support na to, guys, major support for dito, no? And last but not the least, ASEN. For ASEN, wait lang. So, sa weekly, guys, nasa sa, ano ba to? Kasi nalaglag na before eh, tapos overbought pa rito. So, this time, tingnan natin. Ayan. Nung last week kasi is nalaglag. Okay, pero dito nag-close, ano? Doon malapit sa support. So, ngayon, tingnan natin kung masusustain pa ba yan this week. And
Kung hindi guys, pwede tayong malaglag dito sa 4.6. Yung next support natin based dito sa weekly chart. Then sa daily chart, kung titignan natin, let's see guys, ano? Ayan kasi ano to retest to nag-bounce dito Then right now is ano pa to? Even pa to guys, We're not sure kung magbe-breakout or malalaglag. Since nasa sa resistance, tignan natin kasi pag ganitong setup is mas matimbang yung pagiging bearish niya. Ayan. So tignan na lang natin bukas, since bukas Friday. And I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po, at see you po sa next video. Bye bye and God bless.